Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Dalawang research vessels ng China na mataan sa Philippine Rise sa silangan ng Luzon. Pangulong Bongbong Marcos pinangunahan ang pagsira sa mga isinukong armas sa Basilan. Probinsya tinawag ng Pangulo na sentro ng kapayapaan. Dalawang OFW sa Japan na sospek sa pagpatay sa mag-asawang Hapon nanganganib umanong mapitay. News 5 exclusive. Lawak ng epekto ng El Nino ininspeksyon ng Office of Civil Defense sa Oriental Mindoro. Frontline Special Report. Balay na matibay sa tagtuyot, isinusulong ng mga eksperto kontra El Nino. At sa viral yan, kilalanin si Theo, ang nagsasalitang aso. Theo. Siya pa. Theo. Wapo. Pinagdadampot ng mga pulis ang nasa 40 residente sa isang barangay sa Parañaque. Kabilang sa mga hinuli sa Oplan Galugad ang dalawang most wanted ng lungsod. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Nagkasa ng Oplan Galugad ang pulisya sa barangay San Dionisio sa Parañaque City kagabi. Target ng operasyon ang ilang residenteng wanted sa samut-saring krimen. Ayun na, kuya! Ayun na! Yun na yun! Ang lalaking ito, hindi na nakagalaw ng hainan ng arrest warrant. Nahuli rin ng isa sa mga most wanted ng Parañaque na sangkot sa pamamaril sa isang lalaki sa Baclaran noong nakaraang buwan. Nakuha sa kanya ang isang baril na kargado ng mga bala. Sa investigasyon, lumalabas na sangkot ang suspect sa serye ng pamamaril sa lungsod. Nadiskubre ring may kaso siyang homicide at murder sa Las Piñas. Yung baril na nakuha natin sa kanya, cross-match natin yan doon sa mga cases na kinakaharap niya. Tumanggi ang suspect na magbigay ng pahayag. No comment tayo doon, no comment. Attorney lang po, usapin nyo, attorney ko po. Pinagdadampot din ng mga pulis ang mga lumabag sa iba't ibang ordinansa tulad ng curfew, pag-iinuman at pagsusugal sa labas ng bahay. Ang mga nahuli na aabot sa 40 tinipon sa covered court ng barangay. Kalahati sa kanila, mga menor de edad. Ang ibang nahuli, aminadong may arrest warrant sila. Tagal na po yun, sir. Mag-iisang taon na. Tapos binuway lang po yung kaso. Alam mo na may warrant ka? Ano po? Ang mga residenteng lumabag sa mga ordinansa, pinagmulta at tinikitan. Samantalang ang mga menor de edad naman, pinagsabihan ng barangay at kalaunay pinauwi rin. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Pagpasok pa lang na Fire Prevention Month, kaliwat kanan na ang mga sunog. Kabilang na dyan ang isang bahay sa Boracay. Nasa frontline na balitang yan, si Justin Punsala. Atras tayo ang proyekte, talikado ang poste. Nilamon ng nagngangalit na apoy ang dalawang palapag na bahay na ito sa Sitio Sinagpa, Barangay Balabag sa Boracay Island kahapon. Sa lakas ng apoy, mabilis na natupok ang bahay. Ayon sa Bureau of Fire Protection Boracay, pasado alas 3 ng hapon nang magsimula ang sunog. Agad namang rumisponde ang mga bumbero. Naglabas din ng fire hydrant ang katapat na hotel. Tumagal ng 20 minuto bago tuluyang apula ang sunog. Wala namang nasugatan at ibang gusaling na damay. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Sa Batangas, isang grass fire naman ang sumiklab. Katanghalian kahapon nang magsimula ang sunog sa bakanteng loteng ito sa Barangay San Juan sa bayan ng Malvar. Tumagal ang sunog ng higit kalahating oras. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Ininspeksyon ng Office of Civil Defense ang lawak ng epekto ng El Nino sa Oriental Mindoro. Bumungad sa kanila ang mga natutuyong bundok at ilog. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez, exclusive. Ilang araw matapos isailalim sa state of calamity ang bayan ng Bulalacos, Oriental Mindoro dahil sa epekto ng El Nino. Nagsagawa ang Office of Civil Defense ng isang aerial survey kung saan eksklusibong nakasama ang News 5. Ito ang unang beses na nag-aerial inspection ng Office of Civil Defense para makita yung epekto ng matinding El Niñong pinangangambahan ngayong taon. Lalo't para sa ahensya, masyado pa itong maaga sa inaasahan.
Sa tansya ng OCD, huling bahagi ng Marso sa Abril pa magsisimulang makaranas ng pinsala mula sa matinding El Nino. Pero sa bayan ng Bulalakaw, bumungad agad sa amin ang natutuyot na mga bundok. Halos lahat din ng mga palayan, tuyong-tuyo rin at nagkabitak-bitak na. Malayo sa itsura ng mga palayan sa ibang bahagi ng probinsya. Yung mismong bayan ng Bulalakaw, nakita natin na yung mataas na bahagi ng bundok at yung sakahan, talaga naman tuyo na. Subalit, tag-init naman talaga ngayon. Yun nga lang, maaaring nagsasabay na talagang tag-init at tag-tuyot. Kapansin-pansin din na marami sa mga ilog ang natuyo na. Dahil dito, ang rekomendasyon ng OCD, magsagawa kaagad ng cloud seeding sa Bulalakaw at iba pang kalapit na bayan. Para naman sa pangmatagalang solusyon, dapat daw magtayo ng dam at dagdag na irigasyon o kanal sa mga taniman. Kaninang umaga, nagsagawa rin ng cloud seeding sa Tuguegarao City. Nagsaboy ng mga asin sa ulap ang ilang opisyal ng Department of Agriculture para magkaroon ng pag-ulan. Agad naman niyang nagbunga dahil bumuhos ang malakas na ulan sa lugar. Huling nag-cloud seeding sa probinsya noong nakarang linggo. Ayon sa DA, higit 350 million pesos na ang pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino. Halos 8,000 magsasaka naman ang apektado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. May nakaambang dagdag bawas sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa taya ng Department of Energy, 20 hanggang 45 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang may rollback naman sa diesel na 30 hanggang 60 centavos. May bawas presyo rin sa kerosene na 30 hanggang 50 centavos kada litro. Ang rollback sa diesel ay bunsod umano ng pagtaas ng supply ng krudo sa Amerika at humuhupang giyera sa Gaza Strip. Ang price hike naman ay dahil sa 6 na buwang export ban ng Russia. 2 research vessels ng China ang namataan sa Philippine rice na nasa silangan ng Northern Luzon ayon sa isang US analyst. Ang pakay ng mga naturang barko, palaisipan pa. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Nag-post kahapon sa social media platform na X ang maritime security analyst mula Amerika na si Ray Powell, na dati ring defense attaché at opisyal ng US Air Force. Sa kanyang post, makikita ang mapa ng Luzon at ang dagat na nakapalibot sa Pilipinas. Ayon kay Powell, nitong February 26, 2 research vessel ang umalis sa Guangzhou, China at binaybay ang Luzon Strait. Kahapon, naispatan ng 2 vessel na nakatambay sa silangan ng Luzon, partikular sa hilagang silangan ng Benham o Philippine Rice na giit ni Powell ay sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Base sa mapa, dumaan ang 2 barko sa gitna ng Basco, Batanes at Babuyan Islands. Agad kinuhanan ng pahayag ng News 5 ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at National Security Council. Pero ayon mismo kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, wala pa silang impormasyon tungkol dito na maibabahagi nila sa publiko. Nitong nakaraang linggo lang nang harangi naman ng China Coast Guard ang ating barko na maghahatid lang dapat ng ayuda at krudo sa mga mangingisdang Pinoy sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal. Naglagay muli roon ng mga floating barrier ang China at ginamitan ng signal jammer ang ating mga barko. Muli rin nilang iginiit ang kanila umanong soberanya. Bagamat ikinabahala yan ni Pangulong Bongbong Marcos, tiniyak niyang hindi titigil ang Pilipinas sa pagpapatrolya, pagdepensa at pagprotekta sa mga mangingisdang Pilipino sa ating mga teritoryo. Nitong Huwebes, pumirma ng kasunduan ng Pilipinas sa Australia para sa pagpapaigting ng maritime cooperation ng 2 bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Susunod, lalaki ng tipo ng Dalagita, kalaboso sa Cebu. Service van nagliyab sa gitna ng EDSA. At K-pop star na si Yuna ng Girls' Generation, napakain ng manggang may bagoong sa kanyang fan meet sa bansa. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Arestado ang isang lalaki sa Cebu matapos manghipo ng babaeng menor de edad. Palusot pa ng sospek, gumaganda raw sa paningin niya ang babae pag nakainom siya. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Sa kulungan ng bagsak ng 19 na taong gulang na si Christopher Raffles sa barangay Suba, Cebu City. Ang kanyang atraso, pangmamanyak sa isang minor de edad nang malasing siya kagabi.
Ayon sa Cebu City Police Station 6, nagpa-blotter sa kanila ang nabiktimang dalagita. Tumanggi na nga lang humarap sa media ang babae, pero sa kanyang salaysay, dinakma raw ni Rafos ang kanyang harapan na makasalubong ito sa daan. Hindi yan itinanggi ng suspect. Nalasing ako nun. Nakasalubong ko siya. Pagdakma ko ng ganun sa harapan niya, Sumigaw yung babae na, Giit niya, gumaganda raw sa paningin niya ang babae kapag nakainom siya ng lambanog. tuwing nalalasing ako, gusto ko talagang makahawak ng babae. Dahil gumaganda sila. Gumaganda ang babae, sir. wow! Pero nahahawakan mo nga, kaso nabablatter naman ako sa pulis. Bagamat nagsisisi, naharap pa rin siya sa kasong acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610. Inamin naman ng ina ng suspect na dati nang nakulong ang anak dahil din sa pambabastos. Pakiusap niya naman sa biktima, huwag nang ituloy ang kaso. Nagmamakaawa ako sa bata na patawarin niya na ang anak ko. Pero sabi niya, di niya raw mapapatawad ang anak ko. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Roa, News 5. Nagliyab ang sasakyang ito sa northbound lane ng EDSA Corinthians mag-aalauna kaninang madaling araw. Dahil sa sunog, bumigat ang daloy ng trapiko. Sumasabog pa. Ayon sa driver ng service van, biglang nagliyab ang gitnang bahagi ng sasakyan pagbaba nila ng Ortigas flyover kaya agad silang tumabi. Hinala nila nagmula ang sunog sa mga karga nilang baterya ng sasakyan. Ligtas naman ang tatlong sakay nito. Nagtulong-tulong naman ang mga rescuer na ito na maalis sa pagkakaipit ang dalawang karpinterong nabagsakan ng pader sa inaayos nilang bahay sa Nara Street, Quezon City kahapon. Ayon sa mga rumespondeng taga-barangay, walang suot na safety gears ang dalawang karpintero nang mangyari ang insidente. Nagtamo ng mga sugat sa binti ang dalawang karpintero. Iniimbestigahan pa ng lokal na pamahalaan kung may kaukulang permit ang ginagawang bahay. Arestado naman sa bypass ang babaeng ito sa General Trias, Cavite. Ayon sa mga pulis, inaresto si alias Yumi pasado alas 4 kaninang umaga matapos niyang pagbentahan ng marijuana ang isang pulis na nagpanggap na buyer. Nasamsam sa kanya ang mga sachet ng hinihinalang marijuana na nagkakahalaga ng mahigit 256,000 pesos at liquid marijuana na mahigit 10,000 piso ang halaga. Kabilang si alias Yumi sa listahan ng high-value target sa General Trias. Naharap siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Yan ang Frontline Roundup, Rainiel Pawid, News 5. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsira sa mga isinukong armas sa Basilan. Tinawag din ng Pangulo ang probinsya na sentro ng kapayapaan. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Sa harap mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, dinaanan at winasak ng pison ang nasa 500 armas sa barangay Mahatalang sa Sumisip, Basilan ngayong araw. Isinuko ito ng mga rebeldeng nagbalik loob sa gobyerno mula pa noong nakaraang taon sa ilalim ng Small and Light Weapons Management Program. Itinuturing na makasaysayan ang pagdadurito ni Pangulong Marcos na ginanap sa Kasaniyangan Peace Monument, isang lugar na dati kuta ng teroristang grupong Abu Sayyaf. I am the first president to be able to come here, because this was ground zero in the time of the fighting. And so it is a very clear landmark on the progress that we have been making in bringing peace to southern Philippines. Kapalit ng mga sinirang armas, nagbigay si Pangulong Marcos ng 8 motorsiklong donasyon ng United Nations Development Program. May mga ipinamigay ring sako ng bigas sa mga nagsuko ng kanilang armas para makapagsimula ng hanap buhay. That is how peace is strengthened, by disarmament, by decommissioning, by demobilization, in a society which has rejected arms as tools for political ends. Ayon sa Pangulo, may bagong gerang haharapin ng Basilan. Ito raw ang gera kontra gutom. Naniniwala si Pangulong Marcos na malaki ang maiaambag ng Basilan sa buong bansa dahil sa malawak nitong lupain na hindi rin madalas bagyuhin. Tiyak daw na makatutulong ito sa tumitinding epekto ng El Nino. Ang kailangan lang ay tulungan ng Basilan para maging isang lubos na food and fisheries production center. Kasama ninyo ang pambansang pamahalaan sa bagong hamon na hinaharap ninyong ito.
Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Hinimok ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na mag-leave muna sa trabaho ang mga opisyal ng National Food Authority o NFA na sangkot umano sa kontrobersyal na bentahan ng bigas. Ayon kay Laurel, dapat magkusang loob na umalis muna sa trabaho sina NFA Administrator Roderico Bioco at Assistant Administrator for Operations Lemuel Pagayunan habang gumugulong ang investigasyon. Iniimbestigahan ng Agriculture Department ang hindi raw otorisadong pagbebenta ng mga milled rice na nakaimbak sa bodega ng NFA sa halagang 25 pesos per kilo. Susunod, 2 OFW sa Japan nanganganib na mabitay sa kasong pagpatay. Sa Frontline Special Report, solusyon sa El Nino, palay na matibay sa panahon ng tagtuyot. At Marina Summers, nag-alaman ni Pacquiao sa Drag Race UK versus the World. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Itinuturi ng suspect sa pagpatay sa mag-asawang Japanese sa Tokyo ang 2 OFW na sina Hazel Morales at Brian De La Cruz. Ayon sa Department of Foreign Affairs, posible silang maharap sa parusang bitay. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Labis ang pag-aalala ng pamilya Morales sa Nueva Ecija nang mabalitaan nilang itinuturing ng sospek ang OFW na si Hazel Morales sa Takahashi murder case sa Japan. Inaresto si Morales at isa pang Pinoy na si Brian De La Cruz nitong Enero dahil sa abandonment of corpse. Nakita sa CCTV footage ang pag-iwan ng 2 Pinoy sa labi ng mag-asawang Hapon sa Tokyo. Pero ang nakababatang kapatid ni Hazel, kumpiyansang inosente ang kanyang ate. Ate, naniniwala kami sa'yo. Hindi kami titigil hanggang dulo. Papatunayan natin na wala kang kinalaman sa mga sinasabi sa'yo. Dahil ka magpapakatatag kasi papakatatag kami dito para sa'yo. Kahit gano'ng katagal pa umabot yan, aantayin ka namin ditong makauwi. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Japan, Biyernes na matanggap nila ang mensahe mula sa Japanese police tungkol sa kaso ng 2 Pinoy. This time po, ang charges sa kanila is murder and breaking into a residence. So far, yun po ang nakuha naming report. Pero paglilinaw ng ating embahada, so for now, wala pa namang formal charges na for those crimes for which they are arrested. So, panibagong proseso naman yan for the prosecutor to determine whether in fact there is enough evidence to charge them. Ang Department of Foreign Affairs hinihintay rin ang detalye kaugnay sa mga umano'y ebidensya laban kay Morales. And this was not yet confirmed by the police to the embassy. The DNA of the lady was found on the knife. And that supposedly there's evidence that she was buying knives days before the incident. Patuloy naman ang legal assistance ng DFA sa 2 OFW. Dahil double murder case ang kanilang kinahaharap, they can probably face a death penalty. But if you will notice, of course, it's policy of the government, Philippine government, to always ask for clemency when may death penalty. Sa ikalawang pagkakataon, nagpadala ng sulat ang pamilya Morales para kay Hazel. Eksklusibo nila itong binigay sa News 5 na atin namang pinadala sa Philippine Embassy sa Japan. Nangako naman si Ambassador Albano na ibibigay ang sulat kay Hazel sa oras na bisitahin nila itong muli sa kulungan. Apela ng pamilya Morales sa pamahalaan. If ever man kung magkaroon kami ng kakataon na makapunta dyan, or makausap po si ate, kung makita man lang, gagawin po namin. Ang tawag dyan, compassionate visit. We can help them if the Japanese will allow it. Kasi we can even fund it. Sa ngayon, wala pang pahayag ang pamilya ng isa pang akusadong Pinoy na si Brian De La Cruz. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kalahati na ng mga palayan sa bansa ang napipinsala ng El Nino. Ang nakikitang solusyon ng mga eksperto ang paggamit ng palay na matibay sa matinding tagtuyot. Narito ang aking special report. Sa matinding init ng panahon na ating nararanasan,
ang isa sa pinaka-naaapektuhan ay ang mga rice farmer. Sa katunayan, ramdam na ng ilan sa ating mga magsasaka ang bagsik ng El Nino. Gaya na lang ni Mang Roderick na nababahalang mababawasan ang kanyang ani. Sa i-estimate ko po ngayon, kung ganyan ang estado ng aking palayan, baka yan po ay hindi na umani ng 100 kaban. So ang laki po na mawawala. Bukod dito, halos wala na rin siyang kinikita dahil sa dalas ng pagpapatubig ngayong panahon ng El Nino. Unang-una, masisira din ang makina namin. Pangalawa, butas din ang aming bulsa. Kasi sa taas din ng diesel ngayon. Sa tala ng Department of Agriculture, higit sa 5,000 hectares, so 50% ng palayan ang napinsala. Halos 11,500 metric tons naman ng produksyon ng palay ang naapektuhan. Where's the government in terms of spreading or at least proliferating yung paggamit ng mga drought-resistant varieties ng palay? Actually po, kasama po yan sa intervention plan ng Department of Agriculture. Ginagamit po yan sa strategy para po tumaas po yung ating rice production during El Nino. Dito sa International Rice Research Institute, patuloy ang pagde-develop ng drought-resistant rice varieties. Sa testing site na ito, tinutubigan yung mga palay na mga nasa 3 times a week o at least bumababa yung paggamit ng tubig na mga nasa 50%. At kahit papano, yun daw sana yung ideal na scenario tuwing panahon ng El Nino. Yung mabuhay ang mga palay kahit mababa ang konsumo ng tubig. We have, well, Saudulan 39 came out last year, but there are some others that are known from the previous, generation of varieties and so on. So I would say there should be at least around 50 varieties. And you are developing more? And we are developing more in terms of, their adaptation to more drier conditions, more direct seeded conditions, no transplanting, going for more dry DSR conditions and shorter in duration. Two situations, at the end of the day, we have to measure the yield. Bagamat available ang mga drought-resistant varieties sa seed system at sa merkado, may ilan pa ring magsasaka na hindi gumagamit nito. Isa sa mga approaches ng Task Force El Nino, if DA and DOST say, oy, ito talaga po yung tutubo, kung gusto nyo talagang meron kayong anihin sa cropping seasons natin, it's best na ito po yung itanim ninyo. Pero yun nga, hindi natin sila mapipilit, pero we can give them recommendations. What we are trying to do here is sort of make a complete package in these varieties that will lead to better adaptation. The other side is, of course, the seamless transition from breeder to seed system to farmer and policy support in terms of, so I can provide them a variety that is good for mechanization. Umaasa ang mga eksperto na mas magiging bukas sa mga rice farmers sa paggamit ng mga drought-resistant variety at sa tulong na rin ng mga polisiya ng gobyerno ay makatulong sa mga magsasakang gaya ni Roderick na kahit paano ay gumanda ang ani kahit pa ngayong panahon ng tagtuyot. Pilit pa ring bumabango ng mga residente ng Pola Oriental, Mindoro, isang taon matapos ang oil spill sa kanilang lugar. Bagamat binawi na ang state of calamity, ramdam pa rin ng mga mangingisda ang pagkalugi. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang pamumuhay dito sa bayan ng Pola sa Oriental, Mindoro. Mag-iisang linggo nang binawi ang state of calamity sa lugar. Kasunod ng oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress noong February 2023. Pero isang taon matapos ang trahedya, idinadaing pa rin ng ilang mangingisda ang matumal na huli. Tulad ni Mang Alejandro na nasa 1 kilo lang ng isda ang nahuli kanina sa 3 oras na pagpapalaot. Ay talagang mahirap ang isda ngayon. Noon sir, bago mag-oil spill, sa loob po ng 3 oras, gano'ng karami nahuhuli? Pag minsan, mayroong mga 5 kilo isang hulog yun. Mga ilang kilo? Mga 5 kilo. Wala tayong isda dito marami. Ubos nga. Dahil dito, humahanap sila ng ibang pagkakakitaan. Gaya ni Aldrin na nagkakarpentero ng mga bangka. Municipal water, lugi pa sa konsumo. Sa isang bangka, kung minsan 3-4 sila, kung uhuli ka lang 10 to 5 kilos lamang, lugi talaga. Daing ng mga mangingisda, libo-libo pa rin sa kanila ang di pa nakakatanggap ng danyos mula sa International Oil Pollution Compensation Fund o IOPC.
Sa ngayon, higit 600 pa lang sa halos 6,000 apektadong mangingisda sa bayan ng Pola ang nakatanggap nito. Pinapabilis na raw ng Pola LGU at Oriental Mindoro Provincial Government ang gay ng danyos. Katunayan, sa April 15, matatanggap na raw ng libu-libong apektado ng oil spill sa buong probinsya ang kanilang final payment. Na sana maibigay na po yung another na compensation para sa Fisher Folks ng Pola. Kasi hintayin pa ba natin na magnakaw yung mga Polenyos? Huwag na nating hintayin na magkaroon ng ganong ibang problema. Yes, for as long as they are assessed at nag-submit sila ng karampatang ebidensya ng damages. Bukod sa pangingisda, pinipilit din nilang ibalik ang sigla ng turismo sa kanilang bayan. Tinanggal na nga ng lokal na pamahalaan ang state of calamity sa nangyaring oil spill dito sa bayan ng Pola. Kaya umaasa ang LGU na makakabawi sila sa turismo. Kasabay ng komemorasyon ng unang taon ng oil spill kahapon, inanunsyo ng Oriental Mindoro LGU na magsasampa sila ng reklamong kriminal laban sa may-ari na MT Princess Empress at mga opisyal na iba't ibang ahensya ng gobyerno dahil sa umano'y paglabag nila sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kasunod ng oil spill. Ngayon na naka-recover na tayo, kaya nga ngayon ang mga mamamayan nakabalik na sa normal na kanilang pamumuhay. Ang kailangan na natin ngayon, managot na yung dapat managot. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosicon, News 5. Susunod, matapos ang surot ng daga, ipis naman ang namataan sa NAIA. Girls' Generation star Yuna, game na kumasa sa ilang hamon na tatak Pinoy. At sa viral yan, meet Theo, the talking dog. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Nakaraan, surot at daga. Ngayon, ipis naman ang naispatan sa Ninoy Aquino International Airport. Nakuna ng ipis na yan sa tabi ng nakaupong pasahero sa Terminal 3. Nitong linggo lang nang makuna ng mga surot at daga sa naturang airport. Ayon naman sa Manila International Airport Authority, buwan-buwan silang nagdi-disinfect sa NAIA. Magpe-pest control daw sila sa Lunes. After 9 years, muling bumisita sa bansa si Girls' Generation member Yuna. Ilan sa sinayaw ni Yuna ang kauna-unahang kanta nila na Into the New World. Tatak Pinoy ang fan meet niya sa Pasay kagabi. Kumasa siya sa Dati-Dati Challenge ni Sara Geronimo at napakanta pa ng Pano ni Zach Tabudlo. Hindi lang yan, kumain din siya ng manggang may bagoong. Marami naman ang napasana all nang malapitan si Yuna ng ilang Lucky So-Won fans sa stage. 2015 pa nang huling bumisita si Yuna sa bansa kasama ang GG members. Sumikat si Yuna bilang visual at center member ng K-pop sensation na Girls' Generation. Bumida rin siya sa ilang sikat na K-drama gaya ng Big Mouth at King the Land. Si Manny Pacquiao naman ang peg ng Pinoy drag superstar na si Marina Summers. In-impersonate ni Marina ang pambansang kamao sa show na RuPaul's Drag Race UK vs. The World. Pero this time, call her Pacquiaz. Pinost din ito ng stylist ni Marina kasama ang dating picture ng gayahin din ng drag star si former President Gloria Arroyo. Iisang wig lang daw ang ginamit nila sa pag-impersonate kay GMA at kay Pacman. Trending din ngayon ang Anchor's Way team ni Marina sa isa pang segment ng show. Si Marina lang ang nag-iisang Asian representative sa nasabing drag show sa United Kingdom. Sure, marami na namang napasayan si Marina ng mga Pinoy, ano? Actually, pinafollow ko to. Pinafollow ko yung kamusta journey naman niya ang performance from so ano far? pa. Para sa'yo? Sobrang naitayo niya ang watakot na Pilipinas. Napakahusay. I'm so thankful na si Marina ang Saka I'm sure din, natin. dun sa particular segment na yun, nakarelate din naman siguro yung mga kasama niya. Kasi Manny Pacquiao Si Manny is known. World famous. Tama. Saka dun sa nauna natin binalita, si Yuna.
I'm sure maraming mga Pinoy, maraming mga kapatid natin yung talagang... Maraming fangirl at fanboy. Oo. At saka mangge, no? Parang ang dali naman nung pinakain sa kanya, mangga sa bagoong. Dapat balut. Okay. I'm sure kakaiba pa rin sa kanya yung lasa ng bagoong. Okay, partner, matanong kita, dog lover ka ba? Merong mga certain dogs na kaya kong hawakan, pero actually takot ako sa aso. Mas mapu sa akin, Oo, Mas cat lover person din si ako eh. Pero alam nyo kasi, lovable and cute. Itong isang aspin na na-discover natin sa Laguna, viral siya ngayon sa internet. Kaya raw niyang umarte at magsalita. So nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Gusto ko yung masasambit mo talaga yung Teo, okay? Teo. Isa pa, Teo. Asong kayang sabihin ng kanyang pangalan. Kumakanta. Kulang ba? Bakit, Teo? Bakit ka ganyan? Tapos iiyak na ikaw, iiyak cry. At umaacting pa? Pambihira talaga. Iyan si Theo, ang 3-year-old aspin mula sa Santa Rosa, Laguna. Kwento ng fur parent niyang si Romeo, nasa 3 buwan si Theo nang madiskubre niya ang pagiging smart ng kanyang alaga. Start ako, turuan siya mga 1-year-old, yun ang mga basic command. Tapos nung napansin ko rin na matalino talaga siya. Hindi lang madaldal, matalino talaga siya kasi paulit-ulit ko lang mga 10 beses, minsan nakukuha niya kagad yung isang command. Parang tunay na anak ang turing ni Romeo kay Theo. Kaya ang proud dad, ginawa ng social media pages ang kanyang fur baby na daan-daang libo ng followers. Social media star na, abay rumarakit pa sa mga commercial at mall show si Theo. Ayon kay Romeo, madali lang naman turuan ng mga aso. Kailangan lang daw ng mahabang pasensya at iparamdam sa kanila ang pagmamahal. Ituring at mahalin yung mga alaga natin, ituring silang pamilya. Pag tinuring mo sila, susuklian kanila ng pagmamahal. Kamukha ko si Piolo. Ano? Huwag kang umiling, nakakainis. Oh, di ba? Ang gwapo ni Papa. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Yung aso na yun. Oo nga, parang gusto ko tuloy i-try sa pusa ko. Pag pinansin na niya. Subukan mo, videohan mo. Baka mag-viral din. Try natin. At yan mga balita mula sa frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyong para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki de Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess de los Santos. Magandang gabi, Pilipinas.